All to Jesus I surrender. All to Thee I freely give. I will ever love and trust You in Your presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Your love and power. Let Your blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender now. I feel Your sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Magandang gabi po sa ating lahat. Oras na naman ang ating midweek service. Ako po si Sister Jocelyn Galvez Baay ng River of God Marilao. At ang ating pagnilay-nilayan ngayon ay nasa Isaiah 41:10. Tayo po ay yumuko at manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos Ama, salamat po sa oras na ito na iyong pinagkaloob na ako ngayon ang magbaba ng inyong mga salita. Ako'y sasamahan niyo po, Lord God, at kayo mismo ang magsasalita para sa akin. Lukuban niyo po ako ng iyong banal na Espiritu, Lord God, hallelujah, Jesus. At nawa, meron kaming maunawaan. Nawa, meron po kaming magrema ang bawat isa po sa atin ngayong gabi. At pagkalooban niyo po kami ng iyong wisdom, knowledge, and understanding sa pag-uusapan namin ngayong gabi. Maraming salamat po at ibinabalik namin ang iyong matamis na pangalan na si Jesus. Amen and amen. At ngayong gabi,
mga kapatid, ay ang ating pag-usapan at pinamagatan kong anino ng pag-aalinlangan. Na ang sabi ho dito sa Isaiah 41:10, ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat mangamba kanino naman. Palalakisin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ito yung panahon ng mga Israelitang may pangako ang Diyos sa kanila na ang kanilang pag-aalinlangan ay nagkaroon ng takot sa kanila. At ang sabi ng Panginoong Diyos ay huwag silang matakot. Kaya ang pag-aalinlangan ay parang sabihin natin, aninong humahaba naman ng habang papalubog ang araw. Ito ay humahaba pag ang ating mga problema ay hindi natin pinagtutuunan ng pansin at akala natin kapag sumikat na muli ang umaga ay mawawala na ito. Yun ang pagkakaalam natin kung hindi natin haharapin para sa kasagutan ay mananatili ito lamang hanggang sa ikaw ay wala ng bukas. So ang ating magnilay-nilayan ngayon ay binigyan ko po ng tatlong kaparaanan para ating tatandaan sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At ang sabi ho dito at sa una, tayo ay maging matatag sa pananampalataya para tayo ay magiging tapat sa Kanya at huwag tayong mabagabag dahil ang ating matatag na pananampalataya ay hindi ho tayo mawawalay po sa Kanya. Number 2, lagi tayong aasa sa Kanya dahil sa Kanya lang po tayo kumukuha ng hugot para tayo ay magkaroon ng kalakasan at huwag tayong aasa sa tao kundi siya lamang dahil siya lamang ang ating pagtitiwalaan at hindi tayo mabibigo. Ang pangatlo, may biyaya na nag-aantay po sa atin na kaligtasan. Dahil sumusunod po tayo sa atin Panginoong Diyos dahil wala itong kondisyon ang ating ang pagmamahal niya po sa atin. At kaya po ito ay hindi lang pangako na binibigay po sa atin, kundi isang paalala na dapat nating gawin at ito ay dapat nating isa sa puso. Isipin natin na kasama natin ang Panginoong Diyos. Kung nakakaramdam po tayo ng pag-alinlangan, kung nakakaramdam po tayo ng lungkot, ay huwag nating isipin yon dahil ang sinabi niya, sasamahan po tayo. Dahil humihingi tayo ng gabay para sa Kanya. Kailangan lang ho tayong mag-pray lagi para hindi tayo mawalay po. Sa banal na Espiritu, tayo humihingi ng gabay para sa ating pang-araw-araw. At ilapit natin lahat ng mga anino ng pag-aalinlangan dahil ito ay hindi po sa Kanya. Ang pag-aalinlangan, ito ay galing sa kaaway. Kaya ang sabi niya, handa niya tayong tutulungan. Tutulungan po tayo. Kaya ang aking conclusion ho dito ay nasa Filipos 4:13 na ang sabi nga dito ni Apostol Pablo nung siya po ay nasa kulungan pa, lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Ito po yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus na lubos tayong magtitiwala sa Kanya dahil kung meron tayong pag-aalinlangan, wala po tayong magaganap na kaligtasan sa ating Panginoong Diyos, kundi walang saysay ang ating buhay kung wala ang ating Panginoon. Kaya isipan natin na magkaroon tayo ng pagtitiwala. Tayo ay maging tapat sa Kanya para tayo ay mabibigyan ng tulong
ang lahat ng ating mga pangangailangan sa ating buhay. Opo, lahat tayo ay habang nabubuhay ay kaakibat talaga ang mga problema sa buhay. Pero pinangako sa ating Panginoong Diyos ay sasamahan tayo, tutulungan tayo dahil may pag-asa po tayo sa Kanya kung tayo ay lalapit po sa Kanya ng lubos. At ang ating pinagnilay-nilayan ngayon sa Isaiah 41:10 ay huwag nating kakalimutan na at yung anino ng pag-aalinlangan ay hingin natin sa ating Panginoong Diyos na ilawan po tayo para ito ay lumiit ng lumiit hanggang mawala ang anino na ito at mabibigyan tayo ng magandang buhay ang bawat isa po sa atin. Kaya hanggang dito na lamang po at nawa magkaroon ho tayo ng tumimo ng ating pinag-uusapan natin ngayon, ng ating pinagkaloob na verse ngayong gabi at i-share ho natin sa bawat isa po sa atin, sa ating hindi lang ho dito kundi sa ating mga kakilala, sa ating mga kasama sa ating pamilya, at higit sa lahat ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay huwag nating kakalimutan dahil sa Kanya lahat at walang mangyayari po sa atin kung tayo ay anino lamang sa ating ang Panginoong Diyos. At maraming salamat po. Hanggang dito na lamang at tayo ay mag-pray na for closing. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pinagkaloob mong mga biyaya sa amin, Lord God, at may pagkakataon po kaming pagnilay-nilayan ang aming mga buhay na dapat po naming idulog sa inyo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Ang problema ay nandiyan lamang. Kung mawawasak po kami, may pag-aalinlangan kung wala po kayo sa aming buhay. Kaya sasamahan niyo po kami sa aming buhay, sa aming paghakbang ng aming mga pangangailangan, Lord God. Nawa makamit namin ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen.